Hindi na ako magdaragdag ng komentaryo o paliwanag. Gagawin ko ang hinihingi mong pagsasalin na sumusunod sa lahat ng iyong tagubilin kasama ang pagsasaayos ng pangalan ng tauhan, Junan Feng, Qinzhai, Zhong Ziye, Song Xingyu para sa konteksto ng pelikulang I'm from the Future. Hawak ang kutsilyo na may malamig na mukha na lumapit dalawang malakas na saksak sa kanyang katawan na sumira sa lahat ng pag-asa. Nagmamadaling sumugod si Zunan Feng sa pinangyarihan, ngunit sa halip na tumulong agad, dali-dali siyang nagtago sa isang sulok. Inilabas ang isang misteryosong diary. Pakiramdam niya ay nagmamadali ang oras. Kukunin niya ang pahina ng diary at mabilis itong susunugin, umaasang makabalik sa nakaraan upang iligtas muli si Zai, at pagkatapos ay bumalik ang oras sa 3 taon na ang nakalipas. Si Qinzhai ay nasa bar upang mag-perform, masayang tumutugtog ng gitara. Bigla siyang nakakita ng isang tao na naglalagay ng gamot sa baso ng inumin ng babaeng nakaupo sa malapit. Hindi siya nakapagtimpi, agad siya bumaba sa entablado. Inihayag ang masamang plano ng masamang tao, ngunit hindi niya inasahan na siya ay lalaban. Inihagis ang bote ng beer at malakas na hinampas sa direksyon niya. Sa kabutihang palad, dumating si Zunan Feng sa tamang oras. Sinalag para sa kanya ang hampas. Tumutulo ang dugo sa ulo niya, ngunit hindi siya nagpakita ng sakit. Si Qinzhai isa puntong ito ay hindi pa rin naiintindihan kung anong nangyayari. Tumingin siya sa kanya ng seryoso at sinabing, ako'y galing sa kinabukasan. Ako ang nobyo mo na dumating upang protektahan ka. Tumingin siya sa kanya na para bang siya ay nahulog mula sa ibang planeta. Sino ang maniniwala sa kwentong iyon? Hindi tumigil si Zunan Feng sa pagpapanatili ng seryosong mukha. Nagsimula siyang ikwento ang isang sikreto sa pagkabata ni Qinzhai na siya lang ang nakakaalam. Nagsalita siya tungkol sa madalas na pagpilit ng kanyang ina sa kanya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sarili. Nang marinig ito, nagsimulang magduda ng kaunti si Qinzhai. At pagkatapos ay kinuha niya ang name tag niya nang makita ang pangalan at universidad doon. Nagbabala siya na magkaeskwela sila. Huwag ko lang siyang makita ulit, kung hindi ko siya palalampasin sa daan pa uwi. Si Qinzhai ay hinarang muli ng masamang tao. Tila hindi pa rin siya nito tinatantanan, ngunit sa kabutihang palad dumating si Zhong Ziye. Sa tamang oras tiningnan niya ito. Huminto ang kanyang tingin sa matitipunong kalamnan at sa pamilyar na number 8 na jersey ng basketball. Ang imahe na ito ay nagpaalala sa kanya noong huling beses nang iligtas siya nito mula sa isang mapanganib na sitwasyon. Sigurado siyang ito ang taong matagal na niyang hinahanap upang magpasalamat. Pagkatapos makatakas sa masamang tao, biglang nagtapat si Zhong Ziye sa kanya. Ako'y galing sa kinabukasan. Ako ang nobyo mo balang araw. Alam ko na lagi mo akong hinahanap mula noong huli kitang iniligtas. Si Qinzhai nang marinig iyon ay bahagyang nagduda. Sinabi niya na bukas sa presentasyon masusuhulan siya ng iba. Nagsimula siyang magtaka kung bakit sabay dalawang lalaki ang nagsasabing galing sa hinaharap. Hindi siya maaaring mamuhay ng tuloy-tuloy sa kalabuan. Nagpa siya si Qinzhai na makipagkita sa bawat isa ng pribado upang magtanong. Si Zunan Feng ay natagpuan ang taong lihim na kumuha ng litrato ni Zai. Nagplano siyang tahimik na ayusin ito upang pigilan ang pangingikil, ngunit sa mismong sandaling iyon lumitaw si Zhong Ziye. Mabilis na napagtanto ang sitwasyon at nagpa siyang guluhin. Hindi niya papayagan si Nan Feng na iligtas si Zai ng ganoon. Kadali kinabukasan sa seremonya ng pagtatapos, umakyat si Zai sa entablado upang magtalumpati. Pagbalik niya sa upuan, bigla siyang nakakita ng litrato niya sa bar kasama ang isang sulat pangingikil na nakatago sa aklat. Hindi pa man siya nakakareak, ang nagkakagulong tao sa seremonya ay nagtulak kaya't nahulog ang litrato at sulat sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, dalawang kamay, ang isa kay Nan Feng at isa kay Ziye, ang sabay na pumulot ng ebidensya. Nagtagpo ang mga mata, puno ng lihim na paghaharap. Paglabas niya, tinanong niya kung alam nila kung sino ang nangingikil, ngunit walang sinuman ang nakaalam. Sa mismong sandaling iyon dumaan ang kanyang matalik na kaibigan na si Xingyu. Napansin ni Nan Feng ang kakaibang tingin nito kay Zhong Ziye. Nagtaka siya kung ano ang relasyon nila. Bukod pa rito, noong nag-aaral pa si Zai ay hindi niya naman kilala si Ziye. Nagdududa siya sa pagkatao nito. Samantala si Zai ay nakatanggap ng tawag mula kay Zhong Ziye na nakipagkita sa kanya dahil alam na nito kung sino ang nasa likod ng pangingikil. Pagkatapos ay isang tawag pa ang dumating mula sa masamang tao. Noong nakaraang araw pinayuhan niya si Nan Feng na pumunta ng mag-isa kung hindi ay ipapalabas niya ang mga litrato ni Zai sa bar. Ng gabing iyon nagsimula ang eksena. Dinala ni Zhong Ziye si Zai sa music bar kung saan naghihintay ang masamang tao. Inamin niyang siya ang kumuha ng litrato at nangikil kay Zai, ngunit isinisi niya sa mastermind na nag-utos sa kanya na gawin iyon. Si Nan Feng sa mismong pagkakataong bigla siyang lumitaw. Mabilis na nagdagdag ng gatong si Zhong Ziye sa apoy. Patuloy na itinulak ang lahat ng kasalanan kay Nan Feng at pagkatapos ay walang pag-aatubiling inihayag ni Zhong Ziye ang isang nakakagulat na sikreto. Kinagagalitan ni Nan Feng ang pamilya ni Qin dahil sila ang sanhi ng aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang buong pamilya. Bagamat hindi itinanggi ni Nan Feng ang puot na iyon, hayagan niyang inamin na wala siyang intensyong maghiganti kundi gusto lang niyang manatili at protektahan si Zai. Dahil sa hinaharap gusto siyang saktan ni Ziye. Biglang hinila ni Zhong Ziye ang balikat niya palapit at nagtanong, bakit ko siya sasaktan kung nagmamahalan kami sa hinaharap?
si Zai ay natulala hindi. Alam kung sino ang paniniwalaan, ang dalawang binata ay nagkatinginan ng may tensyon at hinila ang isa't isa palabas para ayusin ang alitan. Ngunit sa huli, hindi pa rin matukoy ni Nanfeng ang tunay na layunin ni Zhong Ziyi, samantalang si Zai ay gustong magtanong ng mas detalyado, kaya nakipagkita kay Nanfeng noong bata pa sina Zai at Nanfeng. Nagkita sila sa ampunan. Nag-usap sila ng ilang sandali, ngunit si Nanfeng lang ang nakakaalam ng pangalan niya. Pagkatapos ay kinuha siya ni Ginang Qin sa bahay. Pagbalik sa kasalukuyan, naalala niya ang lumang alaala, ngunit nakalimutan niya nakita ni Zai na dumating siya. Umiti siya ng matamis, lumapit at yumakap ng mahigpit sa kanya na nagpabigla kay Nanfeng. Pagkaraan ng ilang sandali, itinulak niya siya palayo. Sinabi na huwag na siyang lokohin pa dahil hindi siya naniniwala. Pinakiusapan niya siyang lumayo sa kanya. Ng gabing iyon, sinundan ni Nanfeng si Ziye, ngunit natuklasan siya kaya't hindi niya narinig ang pag-uusap niya at ni Zhao Gao. Si gusto ni Ziye na bukas ay ibigay sa kanya ni Zhao Gao ang 500 rusty kapalit ng video ng paglalagay niya ng gamot dahil tinulungan siya nitong magpadala ng text message sa pangingikil kay Zai umaga na natulog siya sa klase. Nanaginip siyang noong bata siya ay iniligtas siya ni Song Xingyu nang siya ay inaapi. Nagpalitan sila ng pangalan. Paggising niya, nakita niya si Xingyu sa harap niya. Gusto niyang ayusin muna ang lahat ng problema bago siya puntahan si Zai ay lumapit, ngunit bago pa siya makabati ay umalis na ito. Sa sandaling ito, nakatanggap ng text message si Xingyu. Namutla siya at humingi ng pabor kay Zai na magpaalam siya. Tumakbo siya pa uwi at nakita si Eve Gao na naglalaro ng baraha. Lumapit siya upang humingi ng pera para sa bayarin sa ospital ng kanyang ina, ngunit ginamit na iyon ng lalaki. Sa sugal, mabilis niyang inagaw ang pera, ngunit itinulak siya nito sa sahig. Sinaktan at sinabihan na siya ay anak sa labas ng kanyang ina at ng dating asawa nito. Nagtiis lang siya makuha lang ang pera. Paglabas niya ng bahay, nakita niya si Nanfeng. Nagkatinginan lang ang dalawa, ngunit hindi sila magkakilala. Na nagbigay sa kanya ng kaunting pagdududa. Sa kabilang banda, si Xingyu ay dumating sa ospital at narinig mula sa nurse na may nagbayad na ng bayarin sa ospital para sa kanya, ngunit hindi niya alam kung sino ito na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Nagpunta si Nanfeng sa bahay ni Eve Gao para sabihin sa kanya na kung mailalapit sa kanya, huwag siyang maniwala dahil may taong papatay sa kanya. Tinanong niya kung sino ang babae kanina at nalaman na si Xingyu pala ito. Nagduda siya na siya ang susi sa bagay na ito. Nagkita si Ziye at si Zai sa basketball court. Niyakap niya ito upang saluhin ang papalapit na bola. Paglingon niya, nakita niya si Xingyu at si Nanfeng, kaya't ang lahat ng apat ay nagulat. Nagkita si Nanfeng at Ziye. Hiniling niya sa kanya na lumayo kay Xingyu. Sinabi niya kung lahat ng ginagawa niya ay para sa kanya. Tinanong niya kung ang pagkawala ni Xingyu ay may kinalaman kay Zai. Sinabi niyang tama na hindi niya patatawarin si Zai. Sinabi niyang hindi niya hahayaang saktan niya si Zai isa. Kabilang banda, nagtanungan sina Zai at Xingyu tungkol sa kanilang relasyon. Tungkol sa dalawang lalaking iyon, sinabi ni Zai na nililigawan siya ni Ziye na ikinadismaya ni Xingyu. Si Ziye ang liwanag ni Xingyu, matagal na siyang may gusto. Dito noong pinapalaya siya ni Eve Gao sa bahay habang naglalaro siya kasama ang aso, nakita niya itong kasama ang kanyang mga kaibigan mula sa malayo. Simula noon, hindi niya alam kung kailan tumibok ang puso niya. Sinabi ni Xingyu na nagkita sila ni Nanfeng sa gate ng paaralan at humingi siya ng pabor na bayaran ang taxi dahil wala siyang dalang pitaka. Kukunin na sana niya ang pera sa pulungan nila, ngunit sinabi ni Zai na tutulungan niya si Song Xingyu dahil natatakot siyang malinlang ni Zhu Nanfeng. Nakipagkita si Zai kay Zhu Nanfeng. Tinanong niya ito kung bakit siya lumapit kay Song Xingyu. Sinabi niyang gusto lang niyang imbestigahan si Zhong Ziyi, ngunit hirap pa rin siyang maniwala rito. Sinabi ni Zhu Nanfeng na dadalhin niya ito sa isang lugarang pinagtatrabahuhan ni Song Xingyu. Hindi inaasahan, nakita niya si Zhong Ziyi sa tindahan. Masayang niluto ni Song Xingyu ang pagkain at ibinigay kay Zhong Ziyi. Labis siyang natuwa nang makita ito. Samantala, nagsinungaling si Zai sa kanyang ina na kailangan niyang makipagkita sa isang guro para makausap si Zhu Nanfeng. Medyo nahihirapan pa rin siyang maniwala dahil si Song Xingyu ang gusto ni Zhong Ziyi at sa hinaharap nakilala niya si Zai para ipaghiganti si Song Xingyu. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magtiwala kay Zhu Nanfeng. Gusto niyang malaman pa ang tungkol sa hinaharap para makahanap ng paraan para iligtas si Song Xingyu. Ngunit sinabi ni Zhu Nanfeng na mag-iisip siya ng paraan para mapanatag ito. Habang nag-uusap sila, muntik nang matapon sa kanya ang inumin ng waiter. Mabilis siyang hinarangan ni Zhu Nanfeng. Laking gulat niya, sumandal siya at nakita ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng pinto. Nakatulog si Zhong Ziyi sa kotse habang papunta kay Igao. Napanaginipan niyang ipinapatong ni Gao Qiang si Song Xingyu sa tumba-tumba. Nang sindihan ni Igao ang apoy, idinilat ni Song Xingyu ang kanyang mga mata at sumigaw ng tulong na ikinagulat niya. Dinala ni Ginang Qin si Zai pa uwi at inutusan ang kanyang sekretarya na saktan siya dahil hindi ito nakinig at nagsinungaling pa. Nangako siyang susundin na niya ito kaya huminto ang sekretarya. Gusto niyang ipaalam sa kanya ang lahat ng gagawin niya dahil noong araw, dahil sa kanyang kapabayaan sa kanyang ate, namatay ito sa pagmamaneho. Mas gugustuhin pa niyang maparusahan ang sarili niya kaysa masaktan si Zai. Biglang nakatanggap ng mensahe si Zai na nagsasabing magdala ng Japanese yens 300,000 sa inabandu ng gusali bukas. Hiniling ni Ginang Qin kay Zai ang kanyang telepono, ngunit wala siyang nakitang mensahe. Nang bumalik
si Qin Zhai sa kanyang silid, inutusan ni Ginang Qin ang sekretarya na imbestigahan si Zhu Nanfeng. Ang mensaheng natanggap ni Qin Zhai ay hindi mula kay Zhao Qiang. Hindi niya alam kung sino, ngunit ayaw niyang malaman ni Ginang Qin. Maaga sa umaga, pumunta siya sa bar para tingnan ang TV footage. Noong araw na iyon at nakita niya si Zhong Ziye na kinukuhanan siya ng litrato. Nagduda si Qin Zhai dahil ang oras at ang gulo ng pagkuha ay tugma sa litratong natanggap niya. Ipinagbigay alam niya sa amo na hindi na siya pupunta sa tindahan. Hinanap ni Qin Zhai si Zhong Ziye habang nagbabasketball ito. Sinabi niyang nagpapasalamat siya rito dahil sinangga nito ang bola para sa kanya noong nakaraan. Nagdala ng kape si Qin Zhai at sinadyang itapon ito sa kanya. Habang naliligo ito, ninakaw niya ang telepono sa locker para makita kung may bakas na magpapatunay na siya ang kumuha ng litrato. Ngunit hindi alam ni Qin Zhai ang password. Mabilis siyang tumakas dala ang telepono. Pagkatapos maligo ni Zhong Ziye, binuksan niya ang locker at nakita niyang wala na ang kanyang telepono. Nagduda siya at hinanap ito sa paligid ng silid. Samantala, sa isang mapanganib na sandali, hinila siya ni Zhu Nanfeng at nagtago sila sa banyo. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at nagkunwari siyang naliligo bago si Zhong Ziye. Pagpasok niya, naghinala si Zhong Ziye na kinuha ni Zhu Nanfeng ang telepono kaya gusto niyang pumasok sa silid para maghanap, ngunit pinigilan siya ni Zhu Nanfeng. Sinabi niyang kung nawawala ito, magsumbong sa pulis, kung hindi ay dedemanda niya ito para sa pang-aabala. Nakaligtas sila sa isang kalamidad, ngunit hindi nila alam na naghihinala na si Zhong Ziye sa labas. Maaga sa umaga, nakaupo na si Igao sa harap ng gate ng paaralan. Naalala niya kagabi, pumunta si Zhong Ziye at binigyan siya ng Japanese yens 500,000, inuutusan siyang mag-blackmail kay Qin Zhai. Bagamat natatakot siya at naalala ang mga salita ni Zhu Nanfeng dahil sa kanyang utang at dahil may recording pen na magsisilbing ebidensya para sa kanya at kasabwat niya si Zhong Ziye, pumayag siya. Habang nakaupo siya at naghihintay, nakita niya si Song Xingyu. Inanyayahan niya itong makipag-usap sa kanya. Maya-maya, dumating si Zhu Nanfeng para makipagkita kay Qin Zhai. Pagkatapos niyang ibalik ang telepono sa locker ni Zhong Ziye, nagtaka si Qin Zhai kung bakit siya nandoon. Sinabi ni Zhu Nanfeng na nakita niya ito sa basketball court at sumunod siya dahil natakot siyang mapahamak ito. Ikinuwento ni Qin Zhai ang tungkol sa bagong text message ng pangingikil na natanggap niya at tinanong kung may kinalaman ito kay Zhong Ziye. Bigla, lumitaw ito. Sinabi niyang kung may kinalaman ito sa kanya, bakit hindi siya direktang magtanong. Sa likod ng paaralan, sinakal ni Gao Qiang si Song Xingyu at itinulak sa dingding. Gusto niyang pumunta ito sa inabandonang gusali kasama niya sa 3:00 ng hapon o tatanggalin niya ang life support ng ina nito. Gusto niyang malaman kung ano ang balak ni Zhong Ziye. Samantala, umupo si Zhong Ziye sa mesa at ibinigay ang telepono kay Qin Zhai at sinabing hayaan na itong manood. Ipinakita ni Qin Zhai ang litrato at tinanong kung bakit siya nakatayo roon. Sinabi ni Zhong Ziye na nanonood siya ng palabas. Tinanong niya kung bakit hindi siya lumapit dahil siya ang kasintahan niya sa hinaharap. Sinabi niya na dahil hindi pa siya umuwi galing sa hinaharap noong panahong iyon. Tinanong ni Zhu Nanfeng kung ano ang relasyon niya kay Song Xingyu. Sinabi niyang dahil iniligtas siya nito noong bata pa siya, kaya nagpapasalamat siya rito. Sinabi ni Qin Zhai na pumunta silang magkasama sa inabandonang gusali at magiging malinaw ang lahat. Sa tamang oras, pumunta silang tatlo. Laking gulat nila nang makita si Song Xingyu. Tumakbo si Qin Zhai para tanungin ito, ngunit hindi niya namalaya na may bakal na tabla sa itaas na muntik nang mahulog sa kanya at kay Song Xingyu. Nakita ito ni Zhong Ziye at Zhu Nanfeng. Tumakbo silang dalawa. Niyakap ni Zhong Ziye ang nawawalang malay na si Song Xingyu, habang niyakap ni Zhu Nanfeng si Qin Zhai. Natamaan si Zhu Nanfeng sa likod ng tabla dahil sinangga niya ito para kay Qin Zhai. Pumunta sila sa medical room. Dahil allergic si Zhu Nanfeng sa anesthetic, tiniis niya ang sakit habang nilalagyan ng gamot. Hinawakan ni Qin Zhai ang kanyang kamay para damayan siya sa sakit na ikinatuwa niya. Nalaman ni Zhong Ziye na mayroon lang kaunting concussion si Song Xingyu, ngunit maraming pasa sa katawan niya na ikinagalit niya. Hindi maintindihan ni Song Xingyu kung bakit siya ang iniligtas nito at hindi si Qin Zhai baka naaalala na siya nito kaya nag-aalala ito para sa kanya. Alam ni Zhong Ziye kung bakit nagkaroon siya ng mga pasa. Galit siyang umalis. Tinali niya si Igao sa inabandonang gusali. Samantala, nalaman din ni Qin Zhai na ang nag-blackmail sa kanya ay ang stepfather ni Song Xingyu. Dati ay driver si Igao ng pamilya nila. Dapat malaman niya ang relasyon ni Qin Zhai at ng kanyang ina. Kung wala si Song Xingyu at si Zhu Nanfeng doon, ang matatamaan ng bakal na tabla ay si Qin Zhai at si Igao. Dahil gusto ni Zhong Ziye na ipaghiganti ang panahong sinaktan ni Gao Qiang si Song Xingyu at ang mali ang pagkakaintindi ay si Qin Zhai. Sa sandaling ito, lumapit si Song Xingyu at tinanong kung nasaan si Zhong Ziye at bakit sila naroroon noong panahong iyon. Dahil mukhang hindi niya alam ang nangyari, sinabi ni Qin Zhai na siya na ang bahala rito at inutusan siyang ipagbigay alam sa kanila kung mayroon man. Nalito si Song Xingyu, ngunit nagtanong pa rin tungkol kay Zhong Ziye. Alam ni Qin Zhai kung ano ang inaalala niya, kaya nilinaw niya na hindi niya masasabi kung ano ang relasyon nila ni Zhong Ziye. Ngunit sigurado siyang hindi siya ang gusto nito. Pagkaalis ni Song Xingyu, nagtanong si Zhu Nanfeng kung bakit hindi sinabi ni Qin Zhai ang tungkol sa kanya. Dahil ito kay Qin Zhai. Nakikita ni Qin Zhai na masakit na ang buhay ni Song Xingyu at ayaw na niyang bigyan pa ng problema ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, nagising si Igao at nagtanong kung bakit siya binihag ni Zhong Ziye at bakit ito nagbabanta sa kanya gamit ang recording. Ngunit nataranta agad siya dahil hawak na ni Zhong Ziye ang memory card. Napagtanto niya na isa itong sabuatan at ipinagpalagay pa na si Song Xingyu ang gustong maghiganti. Galit si Zhong Ziye nang marinig niya ito at inamin na siya ang gustong pumatay kay Igao. Sa kabilang banda, hindi mahanap ni Qin Zhai at Zhu Nanfeng si Zhong Ziye. Ngunit nahulaan ni Zhu Nanfeng na binihag ni Zhong Ziye si Gao Qiang. Sa sandaling aalis na sana silang dalawa, nabangga siya ng isang tao at napunit ang kanyang
kanyang sugat. Nag-alala si Qin Zai kaya hinila niya ito para magpagamot. Bugbog sarado na si Igaw at kinalagad siya ni Zhong Ziye palabas. Para maramdaman niya ang takot na naramdaman ni Song Xingyu noon. Sa sandaling ito, may dumaang taxi. Mabilis na tinakpan ni Zhong Ziye ang bibig ni Igaw at hinila siya paloob. Ang bumaba sa taxi ay si Song Xingyu. Natakot si Zhong Ziye na baka matuklasan siya ni Song Xingyu kaya tinali niya si Igaw, tinakpan ang bibig at bumaba para hanapin si Song Xingyu. Ayaw mamatay ni Igaw kaya sinubukan niyang abutin ang piraso ng salamin para makatakas. Sa ibaba, pumunta si Song Xingyu para tingnan ang bakal na tabla at nakita niyang maayos ang pagkakaayos nito na para bang sinadya itong galawin ng isang tao. Naghinala siya, baka sinadya ng isang tao ang pagbagsak ng bakal na tabla. Sa sandaling ito, tumakbo si Zhong Ziye mula sa likuran at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Sinabi ni Song Xingyu na dahil hindi sinabi ni Qin Zai ang tungkol sa nangyari noon, naghinala siya kaya pumunta siya rito. Nagtatakang hinila ni Zhong Ziye si Song Xingyu palayo, ngunit hindi ito pumayag at gustong magpaliwanag siya. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng ingay. Gustong tumakbo ni Song Xingyu, ngunit hinila siya ni Zhong Ziye at mahigpit siyang niyakap. Hinawakan niya ang kanyang balikat at taimtim na sinabing hindi siya nagsinungaling sa kanya mula noong bata pa sila, kaya ganoon din niya yun. Sasabihin niya ang lahat mamaya, ngunit kailangan muna niyang umuwi. Nag-alinlangan si Song Xingyu sandali, ngunit nagtiwala pa rin siya at umuwi. Mabilis na tumakbo si Zhong Ziye sa itaas at nakitang nawawala si Igaw. Nagalit siya at sumigaw, hindi niya namalayan na may hawak na ladrilyo si Igaw na papalapit at babasagin ang kanyang ulo. Umiwas si Zhong Ziye, pagkatapos ay ibinagsak si Igaw at humabol gamit ang isang patpat. Samantala, dinala ni Qin Zai si Zunan Feng para magpabandage. Gusto na sana niyang maghubad ng damit, ngunit huminto siya nang makita ito. Nang makita niyang nahihiya ito, nagdahilan si Qin Zai para tumakbo palabas. Samantala, pilay na nagtatago si Igaw sa likod ng pader dahil sa takot. Tumawag siya kay Qin Zai para iligtas siya at sasabihin niya ang lahat. Agad siyang tumakbo para hanapin si Zunan Feng, ngunit hindi niya ito nakita. Hindi rin siya sinasagot sa telepono, kaya nag-iwan na lang siya ng mensahe at pumunta sa inabandonang gusali. Natagpuan na ni Zhong Ziye si Igaw. Habang nag-aagawan silang dalawa, natisod si Igaw sa isang bato at bumagsak sa lupa. Tumama ang ulo niya sa ladrilyo at hindi na gumalaw. Lumapit si Zhong Ziye para suriin ang paghinga nito. Nang makita niyang patay na ito, umiti siya ng malapad. Sa sandaling ito, dinakip ng mga bodyguard si Zunan Feng at dinala sa ina ni Qin Zai. Sa inabandonang gusali, tumakbo si Qin Zai at nakita si Igaw na nakaupo at hindi gumagalaw. Hinipo lang at natuklasan na patay na siya. Nagpambuno sa likod at swerteng nakailag siya. Sa kritikal na sandaling iyon, nag-flash ang telepono ni Zunan Feng. Nakita ni Ginang Qin ang mensahe ni Qin Zai. Hindi nagtanong si Ginang Qin at sinabihan si Zunan Feng na layuan ang kanyang anak. Nang tumanggi si Zunan Feng, nagbanta si Ginang Qin na sisirain niya ang kinabukasan ni Zunan Feng kung hindi ito lalayo. Hindi nakinig si Zunan Feng at inagaw ang telepono at tumakbo. Samantala, hindi ikinaila ni Zhong Ziye na siya ang nagtulak kay Ginoong Gao. Natatakot si Qin Zai at tinanong kung ano ang talagang nangyari kay Song Xingyu noon kaya nagiganti si Zhong Ziye sa kanya. Galit na ibinahagi ni Zhong Ziye na, tulad na ngayon, patuloy na binabantaan ni Ginoong Gao si Qin Zai. Pagkatapos ay natuklasan ni Qin Zai na inabuso ni Ginoong Gao si Song Xingyu kaya nakipagtulungan siya upang maghiganti. Dahil dito, naglagay ng gamot si Song Xingyu sa alak ni Ginoong Gao upang mawala ang kakayahan niyang lumaban at pagkatapos ay anyayahan ni Qin Zai si Ginoong Gao sa isang lumat abandonadong bahay at itutulak siya. Ngunit hindi inaasahan ni Song Xingyu na hinarang ng kanyang ina si Qin Zai noong gabing iyon. Matapos maghintay ng matagal at hindi siya dumating, si Song Xingyu na mismo ang kumilos. Hindi niya inaasahan na nagising si Ginoong Gao noong sandaling iyon. Nag-away sila at sa kapabayaan ay nahulog si Song Xingyu mula sa gusali. Sa takot, sinunog niya si Song Xingyu hanggang maging abo. Totoong hindi sinasadya ni Qin Zai, ngunit ibig bang sabihin nito ay wala siyang kasalanan. Ang lahat ay dahil sa kanya. Dapat ay magtatapat siya sa kaarawan ni Song Xingyu, ngunit nawala si Song Xingyu. Nalito si Qin Zai at nagtanong kung paano niya nalaman ang maraming detalyeng iyon. Agad na sinabi ni Zhong Ziye na si Qin Zai mismo ang nagsabi pagkatapos na nawala si Song Xingyu noong taong iyon. At lumipat siya ng paaralan kaya naghinala siya sa kanya. Sinikap niyang maging perpektong manugang ni Ginang Qin. Sa wakas, bago ang araw ng kasal, sinabi niya kay Zhong Ziye. Sa kabilang banda, sumakay si Zunan Feng ng taxi at tumakbo. Ngunit nasira ang sasakyan sa kalagitnaan. Walang magawa, tumakbo na lang siya at tumawag sa pulisya. Sa oras na ito, tumakbo si Zhong Ziye patungo kay Qin Zai habang may hawak na kutsilyo. Buong lakas na hinarangan ni Qin Zai si Zhong Ziye at kinagat ang kamay niya dahilan upang bumagsak ang kutsilyo. Mabilis niyang nakuha ang kutsilyo at nagbanta kay Zhong Ziye na huwag lalapit. Ngunit sumugod si Zhong Ziye at hinawakan ang kamay niya at sinabing saksakin na siya. Natatakot si Qin Zai. Habang nagpupumiglas sila, sa huli ay nasaksak si Zhong Ziye sa tiyan. Sa sandaling iyon, dumating si Zunan Feng. Nagpapanik pa rin si Qin Zai dahil sa pananaksak niya. Tiniyak ni Zunan Feng sa kanya na magiging maayos ang lahat at babalik siya sa nakaraan. Tumakbo sa isang liblib na lugar. Kinuha ni Zunan Feng ang kanyang talaarawan at isinulat ang mga nangyari. Pagkatapos ay pinunit at sinunog ang pahina. Bumalik ang lahat sa sandaling hinuli siya ni Ginang Qin. Walang pag-aalinlangan, lumabas si Zunan Feng ng kotse at tumakbo papunta sa lumang bahay at naabutan niya si Zhong Ziye sa oras. Nang marinig ni Zhong Ziye na may pulis, tumakas siya upang hanapin si Song Xingyu at hinila siya patungo sa bubong. Hinabol sila ni Qin Zai at Zunan Feng, ngunit mabilis silang hinarangan ni Zhong Ziye sa pamamagitan ng paglock ng pinto. Sa oras na ito, nagtataka si Song
Song Xingyu at nagtanong kung ano ang nangyayari. Masayang sinabi ni Zhong Ziye kay Song Xingyu na parang bata. Mula ngayon hindi na siya masasaktan dahil patay na si Ginoong Gao at siya mismo ang gumawa nito. Nag-aalala at nagagalit si Song Xingyu at tinanong si Zhong Ziye kung sino ang nagsabi sa kanyang gawin iyon. Nang makita siyang umiiyak, marahang pinunasan ni Zhong Ziye ang kanyang luha at sinabihan siyang huwag mag-alala. Namiss niya si Song Xingyu kaya siya pumunta roon. Nagmakaawa si Song Xingyu na magsumbong na sila sa pulis, baka may pag-asa pa. Alam ni Zhong Ziye na huli na ang lahat. Hindi siya nagsisisi sa ginawa niya. Sa oras na ito, sinira ni Zunan Feng ang lock at tumakbo kasama si Qin Zai. Mabilis na niyakap ni Zhong Ziye si Song Xingyu at ginawang hostage. Alam ni Song Xingyu na hindi siya sasaktan ni Zhong Ziye. At totoo nga, bumulong si Zhong Ziye na huwag siyang mag-alala at mabuhay siya ng maayos. Pagkatapos niyang magsalita, itinulak niya si Song Xingyu patungo kay Zunan Feng at tumalon. Dinala si Zhong Ziye sa ospital. Samantala, ikinuwento ni Qin Zai ang lahat kay Song Xingyu. Nalito siya at sinabing napakatanga ni Zhong Ziye. Sa sandaling ito, sinabi ng doktor na makipag-ugnayan sila sa mga kamag-anak upang kunin ang bangkay. Walang sinuman si Zhong Ziye, kaya si Song Xingyu ang umasikaso. Nakita siyang nakahiga doon ng malamig, malungkot niyang sinabi ang matagal nang itinago niyang salita. Gusto niya na ito matagal na. Ang matatamis na alaala na nagdaan ay lalo siyang sinasaktan. Sa oras na ito, lumapit si Zunan Feng kay Qin Zai. Hindi niya maiwasang magtanong kung bakit ito ang pinili ni Zhong Ziye na daan. Sinabi ni Zunan Feng na matapos mawala si Song Xingyu, ang paghihiganti na ang naging tanging layunin ni Zhong Ziye sa buhay. Hindi niya alam kung kailan ito naging isang obsesyon. Tinanong ni Qin Zai kung bakit alam na alam niya. Sinabi ni Zunan Feng na mayroon din siyang obsesyon, ngunit iba kay Zhong Ziye. Nagtanong pa siya, bakit gusto niyang bumalik sa nakaraan? Hindi pa nakakasagot si Zunan Feng nang dumating si Ginang Qin. Hinila siya ni Qin Zai at tumakbo, at sa wakas ay nakaalis sila sa ospital. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit pumunta ang kanyang ina doon. Sinabi ni Zunan Feng na hinuli siya ni Ginang Qin at nag-imbestiga. Alam ni Qin Zai na tiyak na malalaman ng kanyang ina ang lahat kung nag-imbestiga ito. Sa katunayan, nakita ni Ginang Qin ang larawan ni Qin Zai sa bar. Sa huli, nagpa siya si Qin Zai na hilingin kay Zunan Feng na isama siya. Galit na sinigawan ni Ginang Qin ang mga security guard dahil hindi nila mahanap ang isang tao. Sa sandaling ito, pumasok ang sekretarya upang pagaanin ang sitwasyon. Dahil walang bank account o telepono si Qin Zai, hindi sila pupunta sa hotel. Hahanapin din nila ang mga motel. Tiyak na mahahanap nila si Qin Zai. Sa katunayan, pumasok sina Zunan Feng at Qin Zai sa isang motel. Dahil sa pagtatago, wala ring dalang ang dalawa. Nahulaan ng may-ari na sila ay mga estudyante at biniro sila. Pinayagan pa rin silang pumasok sa dobleng presyo. Nakita nila ang madilim na kapaligiran ng silid. Nagulat si Qin Zai, gustong mag-bandage ni Zunan Feng, ngunit transparent ang banyo. Medyo nahiya silang dalawa. Nagpa siya si Qin Zai na lumabas at maghintay kay Zunan Feng. Habang naghihintay, nag-iisip si Qin Zai habang umiinom. Tahimik na nakipag-inuman si Zunan Feng sa kanya. Kinuha ni Qin Zai ang pagkakataong magtanong kung paano siya nakabalik dito mula sa hinaharap. Nalunod si Zunan Feng sa kanyang mga alaala. Noon, 15 taon na ang nakalipas simula nang mawala si Qin Zai. Gaya ng nakagawian, nagsusulat siya sa kanyang talaarawan upang ilabas ang kanyang damdamin. Biglang kumurap ang ilaw at nawala ng kuryente. Kumuha siya ng kandila at inilagay sa lamesa, ngunit natumba ito at sinunog ang pahinang sinusulat niya. Sa isang iglap, bumalik si Zunan Feng sa ilang minuto bago, sa kalagitnaan ng pagsulat. Naramdaman niyang may kakaiba, ngunit walang nakita ng tingnan. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagsulat, ngunit biglang kumurap muli ang ilaw. Inuulit ang eksena. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Zunan Feng na kaya niyang bumalik sa nakaraan. Inimok siya ni Qin Zai na sagutin. Nagising si Zunan Feng at sinabi na nagkataon lang niyang natuklasan, hindi niya ipinaliwanag ng detalyado. Marahan siyang nagbago ng paksa at nagsalita tungkol sa coke. Sa oras na ito, dahil sa epekto ng alak, naglakas loob si Qin Zai at nagtanong kung bakit siya nag-aalala para sa kanya. Pinigilan ni Zunan Feng ang sarili at sinabing dahil magkababata silang dalawa. Dahil dito, medyo nabigo si Qin Zai at padabog na hinalikan si Zunan Feng. Hindi na napigilan ni Zunan Feng, inihiga niya si Qin Zai at hinalikan. Nag-uwi sila sa silid at naghalikan ng matagal. Nang mawala ang epekto ng alak, nahiya silang dalawa. Tumakbo si Zunan Feng sa balkonahe upang magpahangin. Bigla, nakita niya ang mga security guard ni Ginang Qin na humahabol. Tumakbo si Zunan Feng pabalik sa silid at hinila si Qin Zai upang tumakas. Pagdating nila sa kalsada, biglang may kotseng humaharurot at hindi na nakapagpreno. Itinulak ni Zunan Feng si Qin Zai at siya naman ang nabangga at umuubo ng dugo. Natulala si Qin Zai habang naghihintay kay Zunan Feng sa emergency room. Ngunit walang pusong hiniling ni Ginang Qin sa mga security guard na hilahin siya upang gamutin ang kanyang sugat. Lumuhod si Qin Zai at nagmakaawa sa kanyang ina na hayaan siyang maghintay. Nang dumating ang doktor at ipinahayag na namatay na si Zunan Feng, hindi kinaya ni Qin Zai ang pagkabigla at nawalan ng malay. Nang magising siya sa silid ng ospital, walang gana si Qin Zai at hindi kumain o uminom na parang wala sa sarili. Binista siya ni Song Xingyu. Nakita ni Song Xingyu ang lahat noong pumunta sila sa ospital, kaya alam na niya ang nangyari. Dahil kumato si Qin Zai, si Song Xingyu ang kumuha ng mga personal na gamit ni Zunan Feng. Dumating si Song Xingyu sa pagkakataong ito para ibigay ang talaarawan kay Qin Zai. Dahil pagkatapos niya itong basahin, naramdaman niya na mas mabuting ibigay ito kay Qin Zai. Binuklat niya ang unang pahina at nakita na matagal na siyang gusto ni Zunan Feng at gusto niya siyang tulungan na makatakas sa kontrol ng kanyang ina. Sa pagbuklat sa susunod na pahina, natuklasan niya ang paraan para bumalik sa nakaraan. Nagpa siya si Qin Zai na sa pagkakataong ito, siya naman ang magliligtas kay Zunan Feng. Ayon sa nasunog na pahina, bumalik ang oras. Sa sandaling ito, naalaala niyang bigla siyang inatake kaya nakaiwas siya sa oras at may lalaking magliligtas
pagliligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, determinado siyang makita ng malinaw ang mukha. Iyon ay si Zunan Feng. Labis siyang natuwa at natulala. Nang hilahin siya ni Zunan Feng patayo, hindi niya napigilan ang sarili at mahigpit siyang niyakap. Ibig sabihin, ikaw na pala iyon simula pa. Binitawan ni Qin Zai si Zunan Feng at humingi ng paumanhin. Inakala ni Zunan Feng na nagkamali siya ng akala, ngunit agad siyang sumagot at binanggit ang pangalan nito. Ipinaliwanag niya na nagkakilala sila sa ampunan. Kusang loob siyang nag-imbita kay Zunan Feng na makipagkaibigan sa kanya sa WeChat. Nahihiyang sumang-ayon si Zunan Feng. Sa sandaling ito, nag-text ang kanyang ina na umuwi na siya. Nagpaalam siya kay Zunan Feng, ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, tinawag niya ito at inimbitahan siyang kumain kinabukasan upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanya. Tumalon-talon si Zunan Feng pauwi. Sa kalagitnaan ng daan, nakatanggap siya ng text message na nag-aanyaya kay Qin Zai na magkita sa flower bed, dahilan upang hindi na niya mapigilan ang ngiti. Kinabukasan sa basketball club, dumating si Zunan Feng upang ibalik ang damit kay Zhong Ziye. Noong panahong iyon, nabasa ang damit ni Zunan Feng dahil sa pagsagip niya sa isang taong nahulog sa tubig. Nagkataong dumaan si Zhong Ziye at pinahiram siya ng damit. Nagkataon din na magkapareho sila ng paaralan, kaya napunta siya rito upang ibalik ito. Nagkasundo silang dalawa at naging magkaibigan. Sa oras ng tanghalian, dumaan si Qin Zai at inasar siya hanggang mamula bago umalis upang kumain. Sa daan, nakita niya si Song Xingyu na pinilit na sumakay sa kotse. Tumakbo silang dalawa sa bahay ni Song Xingyu at pinigilan si Ginoong Gao sa pananakit kay Song Xingyu. Dahil dito, tinamaan si Qin Zai ng galit na ibato ni Ginoong Gao ang upuan. Agad na pinigilan ni Zunan Feng si Ginoong Gao. Nakita ni Ginoong Gao ang sugat ni Song Xingyu. Sinabi ni Qin Zai kay Zunan Feng na pakawalan si Ginoong Gao at tinanong kung kilala siya ni Ginoong Gao. Nakilala siya ni Ginoong Gao, kaya nambola ito at humingi ng tawad. Sinabing hindi niya sinasadyang tamaan si Qin Zai. Hindi siya pinatawad ni Qin Zai at sinabing masakit pa rin at tinanong kung ano ang dapat gawin ni Ginoong Gao. Mapagpakumbabang humingi ng tawad si Ginoong Gao. Hindi nag-abala si Qin Zai sa paghahanap ng mga rolyo ng papel at sinabihan pa si Ikaw na kumuha pa at pagkatapos ay pinagsabihan siyang umatras. Ibinigay niya ang mga rolyo kay Song Xingyu at pinakiusapan itong itapon para sa kanya. Sa simula, medyo nag-atubili si Song Xingyu, ngunit habang nagtatapon siya ng bawat rolyo, lalong tumitindi ang kanyang galit. Gusto pa sana niyang gumamit ng sisidlan ng paminta para itapon ulit. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Qin Zai. Ngayong nakaganti na sila, sinabi ni Ikaw na magpatuloy na lang sila sa paglalaro habang siya ay umalis na. Pinigilan siya ni Qin Zai at nagbabala. Napakalapit nila ni Song Xingyu, kaya madalas silang dumalaw. Kung makikita pa niyang muli si Ikaw na gumagawa ng tulad ng ginawa niya ngayon, alam na raw nito kung ano ang gagawin niya. Pagkaalis ni Ikaw, dinala ni Qin Zai si Song Xingyu sa silid para magpahid ng gamot. Nag-atubili si Qin Zai at pagkatapos ay tinanong si Song Xingyu kung bakit hindi siya nagsumbong sa pulis. Sa totoo lang, gusto niya, ngunit dahil ang kanyang ina ay nasa vegetative state at ang lalaking iyon ang legal na asawa ng kanyang ina, maaari niyang paalisin ang mag-ina sa ospital at hindi sila makapagdiborsyo. Malumana siyang pinayuhan ni Qin Zai na kung may problema ay magsabi lang. Dahil nais niya silang maging maligaya, sinabi niya kay Song Xingyu na kung gusto siyang bayaran, pumunta mamayang hapon sa basketball court para tingnan kung bukas pa. Sa kabilang dako, nagpaalam si Zhong Ziye sa mga kaibigan niya sa club. Biglang naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Binuksan niya ang screen at tiningnan ang larawan ni Song Xingyu. Bigla siyang naalaala ang simula ng taong pasukan. Nakita niya si Song Xingyu sa registration table na tumutulong sa mga bagong estudyante. Gusto sana niyang makipag-usap ngunit dahil sa masigasig na pagtulong ni Qin Zai sa pagbubuhat ng maleta, nawalan siya ng pagkakataon. Habang siya ay nag-iisip, hindi sinasadyang nahagip si Zhong Ziye ng papalapit na sasakyan. Buti na lang at dumating si Song Xingyu para tumulong. Nahihiyang nagpasalamat si Zhong Ziye at nagpakilala ng pangalan, ngunit nang hindi ito tumugon, naisip niya na nakalimutan na siya nito. Dumating ang gabi, dahil hindi sila nakakain ngayon, inimbitahan ni Qin Zai si Zunan Feng na sa susunod na lang sila maghapunan. Tamang-tama namang nakita nila si Zhong Ziye at Song Xingyu. Nagpakilala ang magkabilang panig sa isa't isa. Naghalinhinan sina Zhong Ziye at Qin Zai sa paglait sa kanilang kaibigan, na naging dahilan para magselo si Zunan Feng nang purihin ni Qin Zai si Zhong Ziye bilang gwapo. Sa sandaling iyon, walang ganang umalis si Song Xingyu, kaya inimbitahan siya ni Zhong Ziye na mag-amusement park sila bukas bilang pasasalamat. Nang aayaw sana si Song Xingyu, sumagot si Qin Zai para sa kanya at sinabing silang apat ay magsasama-sama. Kinaumagahan, nagulat ang sekretarya kay Ginang Qin na humiram si Qin Zai ng abogado upang tulungan ang kanyang kaibigan na ayusin ang kaso ng diborsyo. Diborsyo at domestic violence. Ang pinag-aalala ni Ginang Qin ay kung bakit nakikipaghalubilo si Qin Zai sa kanyang kaibigan ng ganoon. Sinabi niya sa sekretarya na hayaan na lang at siya na mismo ang aayos sa lahat. Sa sandaling ito, inimbitahan ulit ni Qin Zai si Zunan Feng na pumunta sa ibang lugar para maglaro. Ngayon lang niya nalaman na gusto niyang ipares ang dalawang iyon, kaya nawala na ang selos niya. Sa pagkakataong ito, may magkasintahan na may dalang cute na stuffed bear na tinitigan ng matagal ni Qin Zai. Ngunit mabilis siyang lumingon at sinabi kay Zunan Feng na kuhanan siya ng litrato. Samantala, matagal nang naghihintay si Zhong Ziye sa amusement park, ngunit walang dumating. Sa kabila nito, naghintay pa rin siya ng may pag-asa. Sa kabilang banda, pumasok si Qin Zai sa tolda upang magpahinga at hinintay si Zunan Feng na magdala ng inumin. Lihim pa siyang kumuha ng larawan ni Zunan Feng at tumawa. Bigla siyang nakakita ng isang babae na nakikipag-usap kay Zunan Feng kaya. Nagselo si Qin Zai nang dalhin ni Zunan Feng ang inumin, kaya nagtampo siya at hindi uminom. Tinanong siya ni Zunan Feng kung hindi ba siya masaya at nagkataon namang nagkatinginan sila at nahihiyang umiwas ng tingin. Sa sandaling ito, dinala ng babae ang stuffed bear at ibinigay ni Zunan Feng kay Qin Zai. Napag-alaman na napansin ni Zunan Feng na gusto niya ito, kaya bumili siya. Nawala ang selos
Pagkilos ni Qin Sai at kinuha ang stuffed beer. Gusto siyang tuksuhin ni Zunan Feng kaya hindi niya ibinigay, dahilan para mahulog ang stuffed beer sa lupa. Habang dinadampot niya ito, nakita niya ang kanyang ina na dumating. Matagal na naghintay si Song Ziye, ngunit hindi dumating si Song Xingyu, kaya tinawagan niya si Zunan Feng para tanungin si Qin Sai tungkol kay Song Xingyu. Sinabi ni Zunan Feng na umalis na si Qin Sai kasama ang kanyang ina, kaya hindi niya alam. Malungkot na ibinaba ni Song Ziye ang telepono nang hindi niya alam na si Song Xingyu ay nakaupo sa tabi ni Zunan Feng sa sandaling iyon. Dumating siya para sabihin kay Zunan Feng na si Qin Sai ay nagmula sa hinaharap. Mahirap paniwalaan para kay Zunan Feng. Sinabi ni Song Xingyu na siya rin ay nagmula sa hinaharap. Alam niya kung ano ang gusto at ayaw gawin ni Qin Sai. Alam niya na hindi naniniwala si Zunan Feng, ngunit sapat na namalaman niya na wala siyang intensyong saktan si Qin Sai. Tinanong ni Zunan Feng kung ano ang layunin niya sa pagsasabi nito. Sinabi ni Song Xingyu na gusto niyang protektahan si Qin Sai dahil sinabi ni Zunan Feng sa time-space na iyon, ang nakita natin sa kasalukuyan ay hindi na tayo. Dahil sa maraming beses na sinubukan mo bago ka nakarating sa time-space na iyon. Kaya tinanong niya si Zunan Feng na pag-isipan itong mabuti kung talagang gusto pa rin ba niyang makasama si Qin Sai sa ibang time-space o hindi. Sa sandaling ito, nakipagkita si Qin Sai kay Ginang Qin. Sinabi ng kanyang ina na kaya niyang ayusin ang issue ni Song Xingyu sa kondisyon na ang dalawa ay magpuputol na ng ugnayan. Hindi pumayag si Qin Sai. Sinabi niya na matanda na siya at may karapatang magdesisyon sa kanyang sariling buhay. Nag-iba ng mukha si Ginang Qin at sinabihan siyang natutong maging masama kina Zunan Feng at Song Xingyu at inutusan ang sekretarya na magdala ng pamalo. Sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Qin Sai at umalis. Inimbitahan niya si Zunan Feng sa isang bar at nagpahayag na ngayon ay ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang gustong gawin, ngunit wala siyang lakas ng loob. Mula ngayon, itatama niya ang lahat ng pagkakamali at sisiguraduhin na lahat ay magiging masaya. Umakyat siya sa stage at kumanta ng isang kanta para kay Zunan Feng. Ngunit sa sandaling ito, ang nasa isip lang ni Zunan Feng ay talagang hindi siya nagmula sa time-space na ito dahil ang Qin Sai na kilala niya ay hindi kailanman kumanta sa isang bar. Sa sandaling ito, tinapos ni Qin Sai ang kanta at nagtapat ng pag-ibig kay Zunan Feng. Sa gitna ng sigawan ng lahat na pumayag siya, tinanggihan pa rin siya ni Zunan Feng. Umalis si Zunan Feng. Hindi naintindihan ni Qin Sai ang nangyayari at hinabol siya, ngunit hindi niya napigilan. Sumakay si Zunan Feng sa taxi. Sa sandaling ito, labis siyang nataranta at palihim siyang humingi ng tawad kay Qin Sai sa kanyang puso. Ngayon, gusto lang niya ng tahimik na oras para magpalamig. Sa kabilang dako, matagal na naghintay si Song Ziye sa daan na madalas daanan ni Song Xingyu. Nang makita niya ito, pinigilan niya ito at tinanong kung bakit hindi siya dumating. Sinabi ni Song Xingyu na hindi siya nangako na sasama at sinabing hindi sila magkakilala kaya huwag siyang sundan. Ayaw ni Song Ziye, ipinaalala niya na siya ang batang lalaki na laging sumusunod sa kanya, ngunit hindi pa rin siya inamin ni Song Xingyu. Sa sandaling ito, nagmakaawa si Song Ziye kung maaari pa ba silang magsimulang muli ngayon. Walang sinabi si Song Xingyu at umalis. Nang makalipas na siya sa likod ng mga halaman, lumingon siya at nag-obserba. Palihim siyang humingi ng tawad kay Song Ziye dahil kakatapos lang niyang mawala si Song Ziye sa time-space na iyon, kaya hindi pa niya ito kayang makasama agad sa time-space na ito. Kinabukasan, nagkita sina Zunan Feng at Song Xingyu para sabihin ang kanilang desisyon. Nag-aalangan pa rin si Zunan Feng, habang si Song Xingyu ay desididong hindi makakasama si Song Ziye sa time-space na ito. Sa sandaling ito, pumasok si Song Ziye at nakita ang dalawa na magkalapit kaya pinilit silang magpaliwanag. Sa oras ng panganib, biglang inakbayan ni Song Xingyu si Zunan Feng at sinabing nagde-date sila. Sakto namang dumating si Qin Sai at narinig ang lahat. Nang matapos silang magsalita, umalis siya at nagpunta sa park at umupo na tulala. Mabilis na kumalma si Zunan Feng at hinanap si Ikaw. Pagkaalis niya, si Song Ziye naman, tumakbo at hinila si Song Xingyu. Pagkapasok pa lang ni Zunan Feng sa eskinita, agad siyang dinakip ng mga bodyguard. Sa sandaling ito, hinila ni Song Ziye si Song Xingyu sa isang silid at tinanong kung talagang magkakilala sila. Nang kumpirmahin ito ni Song Xingyu, sinabi ni Song Ziye na nagsisinungaling siya at sinabing na obserbahan niya na hindi sila kailanman nagkakilala ni Zunan Feng. Baka raw kinamumuhian niya ito kaya gumawa siya ng ganoong corny na dahilan. Wala nang nagawa si Song Xingyu kaya sinabi niyang galit siya kay Song Ziye. Galit siya noong bata pa ito at laging sumusunod sa kanya. Sa galit, lumapit si Song Ziye at hinalikan si Song Xingyu. Tinulak siya nito at sinampal. Lumapit siya ulit para humingi ng tawad, ngunit natakot si Song Xingyu kaya umatras. Sa pagkalito, binuksan ni Song Ziye ang pinto at umalis. Lumapit si Song Xingyu para buksan ang pinto, ngunit nakakandado ito mula sa labas. Habang abala siya, umakyat si Qin Sai sa bintana at pumasok. Nag-aalala si Qin Sai kaya dumating siya para kunin si Song Xingyu. Habang naghahanda sila, bumalik si Song Ziye. Bumili siya ng mga pagkain gusto ni Song Xingyu. Sinabi niya na kumain muna ito at ihahatid niya ito sa eskwelahan. Sinabi ni Song Xingyu na huwag na siyang maging mabait pa dahil hindi sila maaaring magkatuluyan. Sinabi ni Qin Sai na dahil nagugustuhan nila ang isa't isa, bakit hindi sila pwedeng magkatuluyan? Sinabi ni Song Xingyu na dahil siya ay galing sa hinaharap, dinala ni Ginang Qin si Zunan Feng sa bahay. Gusto niyang layuan niya si Qin Sai at ipinangako niya na ibibigay ang gusto ni Zunan Feng. Sumang-ayon si Zunan Feng dahil gusto niyang matapos agad, ngunit hindi naniwala si Ginang Qin at gusto niyang sundin niya ang kanyang paraan. Sinabi ni Song Xingyu na nang dumalaw siya kay Qin Sai sa ospital, nakita niya itong nagsusunog ng diary at pagkatapos ay kumislap ang liwanag at napunta siya rito. Sa sandaling ito, si Song Ziye
Ngayon lang nalaman ni Zhong Ziye na silang dalawa ay galing sa hinaharap. Hindi pumayag si Song Xingyu dahil natatakot siyang mawala ulit si Zhong Ziye. Nalaman din ni Qin Zaiyi na alam na ni Zunan Feng ang tungkol sa pangingikil ni Cao Qiang sa kanya sa time-space na iyon, kaya gusto niyang siya lang ang umayos dito. Gusto nilang tumulong, ngunit hindi pumayag si Qin Zaiyi. Biglang nakatanggap si Qin Zaiyi ng tawag mula kay Ginang Qin. Sinabing dinala na niya si Zunan Feng sa bahay. Kailangan niyang umuwi kaya sinabi niya kay Song Xingyu na hintayin siyang maibalik si Zunan Feng bago nila pag-usapan ang susunod na hakbang. Pagdating ni Qin Zaiyi sa bahay, nakita niya si Zunan Feng at tinanong siya ulit kung ayos lang siya. Nakatayo si Ginang Qin sa likod ng pinto para mag-monitor. Sinabi ni Zunan Feng ang salita na salungat sa kanyang puso. Sinabing hindi niya gusto si Qin Zaiyi at kasama na niya si Song Xingyu, kaya sinabihan niya si Qin Zaiyi na huwag siyang sundan. Tinulak niya si Qin Zaiyi at umalis. Naisip ni Qin Zaiyi na mabuti na lang at hindi siya nasaktan. Nang makita ito ni Ginang Qin, lumapit siya at sinabing siya lang ang nagmamahal at hindi sasaktan si Qin Zaiyi. Sinabihan ni Song Xingyu si Zunan Feng na babalik siya sa paaralan bukas ng umaga para ipaalam kay Zhong Ziye. Tinanong ni Zhong Ziye si Song Xingyu kung sakaling mas maaga siyang dumating sa time-space na iyon, maaari ba silang magkatuluyan. Sinabi niya na sa buhay, wala namang ganoong kadaming kung. Sa pilitang pinasakay ni Ginang Qin si Qin Zaiyi sa sasakyan patungo sa ibang bansa. Gusto niyang humanap ng paraan para makalabas at makita si Zunan Feng bago nila planuhin ang susunod. Bigla, nakita niya ang motel na pinag-istambayan nila ni Zunan Feng noon. Sinabi niya na gusto niyang magbanyo ng mabilisan. Pinahinto ni Ginang Qin ang sasakyan sa gilid ng daan at inutusan ang isang tao na samahan siya. Sinabi ni Qin Zaiyi sa bodyguard na masakit ang tiyan niya at gusto niyang bumili ng gamot. Nang tumalikod ang bodyguard, tumakbo siya sa kabilang direksyon. Hinabol siya ng bodyguard. Agad siyang kumuha ng jacket at sombrero, nagtago sa fruit stand. Nalihis ni Zaiyi ang atensyon ng bodyguard. Tumakbo siya sa hotel, humiram ng telepono upang tawagan si Nan Feng. Sinabing nasugatan siya at gusto siyang makita. Galit na tinawag ni Ginang Tan ang mga tao para subaybayan ang bank card at direksyon ng dalawa. Nagmadaling pumunta si Nan Feng at nalaman niyang niloloko lang siya ni Zaiyi. Sinabi ni Zaiyi na alam na niya ang lahat. Ayaw niyang magkahiwalay pa rin sila sa panahong ito. Alam ni Zaiyi na mahal siya ni Nan Feng dahil nag-alala ito nang sabihin niyang nasugatan siya. Pinag-isipan niya itong mabuti at tinanong kung gusto nitong makasama siya. Masayang niyakap ni Nan Feng si Zaiyi, humingi ng tawad sa pagpapalungkot dito. Nangako siyang mananatili sa tabi niya hanggang sa huli. Sinabi ni Zaiyi na gusto niya si Nan Feng kaya't inimbitahan niya itong pumunta para marinig ang paliwanag nito. Sa wakas, narinig niya ang tunay na damdamin ni Nan Feng na gusto siya nito. Naghalikan sila at nagkasama ng isang masayang gabi. Maaga sa umaga, nagtipon ang apat at nagkita. Ibinigay ni Ziye ang Estif card at susi kay Nan Feng. Sinabihan itong tawagan siya kung may problema. Nakita ni Xingyu na magkahawak kamay sina Nan Feng at Zaiyi. Tinanong kung nagdesisyon na silang maging magkasama. Sinabi ni Zaiyi na may gusto siyang baguhin at anuman ang kahihinatnan, tatanggapin nila ito ni Nan Feng. Nagtinginan si Xingyu at Ziye, medyo naguguluhan. Sinabi ni Zaiyi na sa pagkakataong ito, aayusin din nila ang issue ni Xingyu kay Gao Qi ang habang hindi pa siya nahahanap ng kanyang ina. Nagdesisyon silang akitin si Ginoong Gao na mangikil kay Zaiyi para magdusa siya. Hahanapin ni Ziye si Ginoong Gao, dadalhin siya sa bar at aakayatin siyang kumuha ng mga larawan para sa pangingikil dahil hindi pa nito alam ang mukha niya. Si Nan Feng ay nasa pintuan para magbantay kung sakaling dumating si Ginang Tan. Si Zaiyi ay nasa bar para magtanghal. Nag-apiran sila bilang tanda ng kanilang pagtutulungan. Nagpanggap si Ziye na isang lalaking nagngangalang Xiao Zong ang nanghiram ng 3,000 kay Ginoong Gao at ngayon ay babayaran na niya ito. Pagkatapos, inanyayahan niya itong uminom sa bar kung saan magtatanghal si Zaiyi. Ipinaalam ni Xingyu sa dalawa na kumagat na ang isda. Nakipagkita si Xingyu kay Zaiyi bago siya umakyat sa entablado. Handa na si Zaiyi, umakyat siya para sumayaw. Si Ziye sa ibaba ay nagsasalita kay Ginoong Gao. Alam niya na ang pagkatao ni Zaiyi ay ang anak ng may-ari ng Tan Group, ngunit nagtatrabaho siya bilang mananayaw sa isang bar na hindi tugma sa kanyang imahe sa labas. Tinitingnan niya ang entablado ng may pagkahumaling. Nang nagsinungaling si Ziye na pupunta siya sa banyo, lihim siyang kumuha ng ilang larawan. Gusto niyang gamitin ang mga ito para kumuha ng 1,000,000. Akala ni Xingyu at Zaiyi ay makakatakas na sila sa kanya. Gusto ni Xingyu na ipahayag agad ang masayang balita sa kanyang ina, ngunit hindi niya alam na si Ginoong Gao ay nakita na siya na nakatayo sa isang nakatagong sulok sa gilid ng entablado. Nang pinalaki niya ang larawan, nakita ni Zaiyi ang mga bodyguard ng pamilya Tan. Napilitan si Zaiyi na sumama sa kanila. Sumama si Nan Feng sa kanya, naiwan si Xingyu na mag-isa. Nang marinig ang balita na nahulog si Xingyu mula sa gusali, patakbong nagpunta si Ziye sa ospital, ngunit nakita lamang ang labi ni Xingyu. Nangako silang magkikita kinaumagahan ngunit ngayon ay hindi na maaari. Nakaupo siya sa upuan nang marinig niya na may isang lalaking may edad na ang nagdala kay Xingyu sa rooftop para makipagtalo at pagkatapos ay nahulog ito. Tumakbo si Ziye sa bahay ni Ginoong Gao. Nagmamadali itong mag-impake at binubog siya ni Ziye. Sinabi ni Ginoong Gao na noong oras na iyon, sinabi niya kay Xingyu na alam niya ang kanilang plano na ikulong siya. Sinabi niya na gumastos siya ng pera para suportahan si Xingyu at ang kanyang ina, ngunit ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Sinabi ni Xingyu na noong pinakasalan niya ang kanyang ina, nangako siyang tratuhing mabuti silang mag-ina, ngunit pagkatapos lamang ng kalahating taon ay nagbago na siya. Ang perang ginagastos nilang mag-ina ay iniwan sa kanya ng tunay na ama ni Xingyu.
Sabi niya ay aalisin niya ang life support ng ina ni Xingyu. Galit na itinulak ni Xingyu si Ginoong Gao. Ngunit malakas siyang naitulak nito, kaya nahulog siya mula sa riles at bumagsak sa ibaba. Sa kasalukuyan, sinabi niyang susuko siya, ngunit galit na galit si Ziye. Sinuntok niya si Ginoong Gao ng parang baliw at iginapos. Sinabi ni Ginoong Gao na sila ang pumatay kay Xingyu dahil sinubukan nila siyang bitagin. Nais niyang protektahan si Xingyu, ngunit siya ang pumatay dito. Galit na ginamit ni Ziye ang ashtray upang saktan si Ginoong Gao. Sa kabilang banda, hawak ni Ginang Tan ang litrato ng kanyang namatay na anak na babae. Sabi niya, inihanda na niya ang kwarto para kay Nanfeng, at kung pipilitin nilang magkasama, silang tatlo ay mananatili doon at hindi aalis. Tumanggi si Zai, gusto lang niyang igalang siya ng kanyang ina. Sinabi ni Nanfeng na ibinibigay niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa ibang babae. Kaya naisip mo ba ang tungkol sa iyong sariling anak na babae? Walang sinuman ang gustong mapalitan, ang mga alaala ay napalitan ng ibang alaala. Mananatili silang natatangi, ang panghihinayang ay hindi na mababayaran. Umiyak ng husto si Ginang Tan, ngunit hindi pinayagan ni Nanfeng si Zai na aliwin siya para mabigyan siya ng sariling espasyo. Nang makita siyang malungkot, niyakap siya ni Nanfeng at inaliw. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung ano na ang sitwasyon ni Ziye. Hindi niya alam na si Ziye ay nasa eskwela. Dahil sa sinabi ni Nanfeng, sa wakas ay naisip na rin ni Ginang Tan ang lahat. Inaplos niya ang litrato ng kanyang sariling anak na babae. Iniisip na hindi na niya ipipilit ang kanyang mga iniisip kay Zai. Nakipagkita siya kina Zai at Nanfeng. Nagtanong si Zai tungkol sa kanya. Sinabing si Ginang Tan ay mananatiling ina niya magpakailanman. Sinabi rin ni Ginang Tan na si Zai ay mananatiling anak niya magpakailanman. Nagyakapan sila ng may kaligayahan. Nagpasalamat si Ginang Tan kay Nanfeng. Sabi ni Nanfeng, tapos na ang lahat. Ngayon, hanggat masaya sila ni Zai, masaya na siya. Hinawakan ni Ginang Tan ang kamay ni Nanfeng at inilagay ito sa kamay ni Zai. Umaasang aalagaan siya nito. Sabi niya, kung ano man ang gusto nilang gawin, gawin nila ito ng may katapangan at dalawin siya ng madalas. Sa kabilang banda, kinuha ni Ziye ang diary at tumakbo sa bakuran. Galit na pinunit niya ang mga pahina para sunugin. Gusto niyang bumalik sa nakaraan, ngunit hindi niya magawa. Naalala niya ang mga salita ni Ginoong Gao at ang imahe ni Zai na hawak ang kamay ni Nanfeng. Sinabing handa siyang tiisin anuman ang kalalabasan. Sinabi niya na lahat ng nangyari ay dahil kay Zai. Sinisi niya si Zai sa pagiging matigas ang ulo sa pagbabago ng kahihinatnan na siyang dahilan ng pagkamatay ni Xingyu. Nakipagkita si Zai kay Xingyu. Umiiyak si Zai, sinabing lahat ay dahil sa kanya. Inaliw siya ni Nanfeng, sinabing si Gao Qiang ang may kasalanan. Kinabukasan, naiulat sa pahayagan ang isang kaso ng pagkahulog ng tao. Ang suspect ay si Zhong Ziye, isang first-year student sa Yunchuan University. Lahat ay nag-uusap tungkol dito, ngunit sina Nanfeng at Zai ay walang kamalay-alam. Nang tumatawid sila sa kalsada, gustong manatili ni Nanfeng sa tabi niya magpakailanman. Gusto niyang kumuha pa ng ilang litrato niya. Gustong makasama ni Zai na kunan siya ng larawan, ngunit bago pa siya makalapit, tumakbo si Ziye na may dalang kutsilyo at sinaksak siya. Sinaksak niya si Zai ng 2 beses, sinabing 2 beses namatay si Xingyu dahil sa kanya. Nagulat si Nanfeng, tumakbo siya at niyakap si Zai. Masakit siyang sumigaw sa pangalan niya at galit na sumigaw kay Ziye. Si Ziye ay bumubulong, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan. Nasagasaan siya at bumagsak sa kalsada. Sa huli, naharap niya ang parusa ng batas. Si Ginoong Gao, dahil sa pagka-stress, ay nagising matapos mag-fail ang emergency treatment. Sina Zai at Nanfeng ay bumalik na sa kanilang sariling time-space. Naintindihan na nilang dalawa na hindi nila kayang subukang baguhin ang ibang tao, kundi ang sarili lamang nila. Sa dalawang magkaibang time-space, kailangan nilang mamuhay ng maayos, tumingin sa hinaharap at huwag lumingon. Kahit wala sila sa piling ng isa't isa, mahal pa rin nila ang isa't isa. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa pagpili ng pelikulang ito. Suportahan niyo rin sana ako sa susunod kong mga pelikula.